Sinisikap daw ng Health Department na mapanatili ang kasalukuyang presyo ng gamot sa gitna ng krisis sa langis. Pangamba kasi ng publiko magmahal ito dahil sa transport cost. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Sapat ang supply ng gamot, lalo na ang maintenance medicines ayon sa DOH. Pero nangangamba ang ilan na baka magtaas ang presyo sa mga butika dahil sa krisis sa langis. Binibilhan ni Arian ang kanyang ama ng gamot sa diabetes at hypertension. Kailangan nga po yung gamot na yun. Mahihirapan po kami sa pagbabudget ng pera kasi may rent, may tubig, may kuryente. May mga estudyante din po kami, ma'am. So parang mas malaking adjustment po sa amin yun. Oo. Lalo na dalawa yung maintenance namin ginagamit. Magastos po. Ayon sa DOH, sinisikap nitong makontrol ang presyo ng mga medisina. Nagmo-monitor ako ng 10 gamot. I decided to monitor anti-hypertensive, anti-diabetes, anti-cholesterol, antibiotic at saka iba pa. 10 medicines. Babantayan na namin weekly para makita natin walang nagsasamantala. Sinabi ni Herbosa, maaari lamang maapektuhan ang presyo ng mga gamot kung ang mga manufacturing company sa abroad ay magsimula ng magpataw ng extra charge para sa importation o shipment. Meron din namang Drug Price Monitoring Index na mandato ng Cheaper Medicines Act sa DOH, DTI at mga LGU para i-monitor ang mga presyo ng mga medisina lalo na para sa non-communicable diseases. Nagsasubmit yung mga supplier, yung mga butika, yung mga pasyente kung ano yung presyo ng mga gamot at pinapublish namin yan. Makikita rin daw sa eGov app ang halaga ng mga gamot, maging ang mga butika na pinakamalapit kung saan pwedeng makabili ng mas mura. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.